Okay, okay. Ayan, yan. Yan na. Take 2. Walang audio. Take 2. Wait lang ha. Meron na, Paolo? Meron na, coach. Meron na po. Practice lang yun. Ulit. Ayan. Okay, so happy Monday! Ayan. Kasi hindi tayo nag-intro kaya yan tuloy. Hindi naging maayos yung ating audio, no? Dapat may intro. Paano yung intro ba natin? Ito. Ayan, kasi wala nang intro kaya kanina no, nagkagulo. Anyway, yan, good evening sa inyo. Happy Monday ulit. October 24 ngayong araw na to, live po tayo. And yung sinasabi ko kanina, yung dinadaldal ko kanina. Itong webinar na to, para to doon sa mga members natin na gusto makapag-produce ng result, gusto makapag-produce ng success sa kanilang business, sa mga members natin. And para sa iyo din itong webinar na to, kung interesado kang malaman kung paano mo ba magagawang madagdagan yung kinikita mo, madagdagan yung income mo, o kaya naman paano mo magagawa na mahigitan pa yung current na kinikita mo by doing an internet business. Possible na narinig mo na meron palang mga online business o pwede ka palang kumita sa internet, and this webinar, itong webinar na to, dito namin siguro bibigyan ka ng idea, dito ka magkakaroon ng idea kung paano mo magagawa yon. Okay? And i-share ko kung ano yung naging journey ko, kung paano ko nagawa na dati na nag-struggle sa business, no? Nahirapan sa finance, and then nakapag-build ng successful business na kumikita ng multiple millions of pesos. Okay? So yun, welcome sa inyong lahat. And again, para sa ito, kung sakali na nasubukan mo na mag-business dati pero walang nangyari, no, kaya naman parang nag-interested ka lang pero hindi ka nagtuloy, o kaya naman nasubukan mo nang pumasok sa business pero nagkataon na scam pala yung napasukan mo, no? And in this webinar tuturo ko sa iyo paano ba yung tama? Paano ba yung tamang diskarte? Paano ba yung wasto? No, paano ba yung ethical na paraan para talaga magawa mo na kumita sa internet. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin. And doon sa sino sa inyo yung first time akong makikita at maririnig? Meron ba sa inyong ganon? Para doon sa mga first time akong maririnig, share ko lang na maikli yung story ako. Dati akong OFW, no? 5 years ako sa abroad sa Bahrain, no? Sa Middle East. And then nagtatrabaho ko doon bilang entertainer, no? Na sumasayaw ako doon sa harap ng Arabo. Hindi, biro ng pangit. Ang pangit na visualist. No? Banda po, no? Banda ako dati. And 5 years ako nagtrabaho dun sa abroad. And pagka-uwi ko sa abroad, no? Actually, nung andun pala ako sa abroad, isa pang nangyari sa akin nun, yung inipon kong pera, no, sa pag-abroad, nanakawan kami. Imaginein mo yun, no? Imagine mo, nagpapakahirap ka sa abroad, malayo ka sa pamilya mo, biglang yung perang inipan mo na pagkatagal-tagal, nanakaw, naglaho ng parang bula. No? Imagine that. So, yun yung isa sa mga naging experience ko dun sa abroad. Sobrang lungkot, no? Nakaka-homesick. Tapos hindi naman din talaga sobrang laki yung kinikita. No? So, pagkatapos nung medyo na burn out na ako sa pagiging OFW, nag-decide ako umuwi. So ito na, medyo may konting naipon pa din, no? Yung napangasawa ko, nag-decide kaming mag-start ng mga business, no? Nag-start kaming bumili ng food cart, no? Tinda namin noon ng mga noodles, hamburger, yung ano lang, yung parang food cart na pipitsugin lang, kumbaga, hindi yung mga siomai king. Hindi yung mga tagwa 100,000, yung simple lang. Okay? So,
nagsimula kaming mag-business kasi nga syempre kapag ano, no, kapag kahit sino naman gustong kumita ng malaki, di ba? Gustong kumita ng mas maganda, no? Kaya kami nagsimula ng negosyo, no? Unfortunately, akala ko magiging successful, no? Akala ko magiging successful yung business namin. And ang isang reason kung bakit ako nagtayo pala ng business, nakalimutan ko sabihin, ay dahil hindi ako nakagraduate, no? Kumbaga hindi ko nakikita na magtrabaho sa isang corporate world, no? Hindi ko nakikita yung sarili ko na maging parang professional. No, kasi nga hindi ako nakagraduate, kaya naging trabaho ko sa abroad, entertainer, pagbabanda. Okay, and then pagka-uwi ko, nagsimula kami business, pero nalugi, no? Nagsimula ako, yun, food cart, bigasan, yung nanay ko, pinasimula ko siya ng bigasang business. Ang laki din pala ng gagastusin, no? Pagbigasang business, more than 50,000 yata yun. Kasi kaban-kaban yung bibilin mo, papatayo ka pa na siyempre ng tindahan. More than 50,000. So, ang laki. Tapos, unfortunately, nalugi. Okay? And then, after nun, nagkataon, lumabas na yung baby namin, yung panganay kong anak, no? And nagkataon din na sobrang laki nung ginastos namin doon sa panganganak ng panganay namin kasi nagkaroon ng konting komplikasyon sa kanya. No? Tumagal siya sa ospital, tapos yung mga natitirang ipon ko, no? Yung mga natirang ipon ko galing sa pag-abroad, napunta talaga doon. So, to cut the long story short, naubusan kami ng budget, no? Naubusan kami ng pera talaga. And nung time na yon, nakikitira na lang kami sa BNN ko yun actually, no? Pinatira nila kami sa parang bakanteng kwarto na mga 2 dipa yung ano, 2 ganto, no? 2 dipa yung laki niya. And then doon lang kami natutulog. Tapos wala kaming gamit nung time na yun. Actually, kung napanood mo yung video number 2 nung video training serie, no? Sino sa inyo nakanood nun? Naikwento ko rin yun doon, no? Natutulog kami sa lapag, no? Hindi naman sa lapag, meron kaming banig na maganyang kanipes. Doon kami natutulog. Tapos walang upuan, walang kahit na anong gamit, no? Walang TV, walang radyo, no? Wala talaga. Doon kami nagsimula nung asawa ko. Wala, zero talaga. Okay? Tapos na-introduce ako sa network marketing, sa pagbi-business na naman. Ito na naman, business na naman, no? And then yun, win-workout ko yung network marketing. Ang nangyari, nabaliw ako dun sa network marketing. Nakita ko kasi mga undergraduate, puro Dota lang, no? Mga tambay, yung mayaman. No? So ako sinubukan ko naman. Kaso nga lang, sa sales pala, no? Kung gusto mo maging successful sa network marketing na traditional, siyempre kailangan medyo makapal mukha mo. Okay? Kasi kakausap ka dyan tuturo sa'yo dyan, mamimigay kayo ng flyers, kakausap kayo ng prospect, mag-i-invite ka. So, sa akin sa personal experience ko, hindi uubra sa akin yung ganun. Kasi nung nagsimula ako, talagang sobrang mahihain din talaga ako, no? Sobrang introvert ako na person. No? So, hindi nag-workout sa akin yun. Nag-fail ako sa network marketing. Nag-fail ako, tapos sumubok ulit ng bagong mga MLM, no? Nasubukan ko yung magtinda ng spirulina, no? Kasi talagang gusto ko mag-business no? Gusto ko talaga magkaroon ng business and naniniwala ako na sa business, doon ka talaga kikita ng malaki. No, doon ka talaga kikita ng malaki at doon mo mahahawakan yung oras mo. Okay? Kasi pag may trabaho ka, di ba? Pag may trabaho ka, talagang nagtatrabaho ka sa boss mo para sa iba. No, yung boss mo yung may control ng oras mo, siya yung may control kung magkano yung kikitain mo, siya yung may control kung kailan ka kakain, no? Kung kailan ka magbe-break, etc. So ako ayaw ko nung ganun. Kaya ako kahit nag-fail na ako, kahit wala na akong pera, sumusubok pa rin ako, no? Ginagawa ko pa rin ng paraan, no, na sumukan na maging successful sa business. No, so pumasok na naman ako, networking na naman, bebenta kami, spirulina. No? Tapos meron pa, product, bumbilya. No, yung bumbilya, hinihigop yung usok, Brad. Andito na pala sila. Andito na pala kayo. Bumbilya. No? So, ang daming mga experience na pumalpak.
no? Palpak, and wala talagang nangyari. Okay? And then, dumating sa point na nag-isip na ako, baka may iba pang solusyon. No? Baka may iba pang paraan para magkaroon ng successful na business na hindi mo kailangan pagdaanan yung mga ganong paghihirap. Okay? And doon ko na natuklasan yung about sa online marketing or about sa internet marketing. And yun yung gusto kong i-share sa inyo, no? Gusto kong i-share sa inyo kung paano mag-work sa inyo yung internet marketing. Kasi para sa akin, yun yung pinaka naging best fit para sa isang katulad ko. No? Isang katulad ko na gustong kumita ng malaki, gusto kong kumita ng malaki, syempre, and gusto kong mahawakan yung sarili kong oras, and at the same time, pwede mo siyang magawa kahit na hindi ka nakatapos ng pag-aaral, no? Pwede mo siyang magawa kahit mahiyain ka, no? Pwede mo siyang magawa kahit hindi ganun kalaki yung pera mo. No? Okay? Remember, na nagsisimula ako, talagang wala na akong pera nun. So yun yung 5 criteria na yun. No? 5 criteria na yun. And, again, tinanong ko kanina, sino sa inyo yung first time ako narinig dito? Sige nga. Sino sa inyo dito yung first time ako narinig? Lahat ba narinig na? Nakilala na ako? O member na yata lahat dito? Sige. Yan, meron na daw. O, mukhang ma-delay. Anyway, doon sa mga first time ako maririnig, no? Share ko lang kung paano ba nag-work yung online business. And maganda rin ito na mapakinggan ng mga members na natin kasi hindi okay din na maintindihan nyo kung paano yung basic, no? Okay, so kapag sa online business, basically, ang ginawa ko noon, no? Ay ito lang, ganito lang kasimple, no? 3 letter C siya. 3 letter C yung ginamit ko, no? So first C is napakasimple, no? Nag-create ako ng list, no? Nag-create ako ng list. Paano 'yun? Ano yung list? Ibig sabihin ng list, yun yung mga email list ng mga tao, no? Or contact information ng mga tao na may pare-parehas na interest. Alright? So yun yung isa sa mga pinaka-primary na talagang nagsilbing breakthrough concept para sa akin. Okay? Kasi kahit ano pa yung kahit ano pa ang business yung ginagawa mo, eventually kailangan mo mag-create ng list. Kahit network marketing ka, no, kahit may traditional business ka, kailangan mag-create ng list ng mga tao na magiging customer mo. Okay? So, kagaya in example natin dun sa video number 1, di ba? Okay, so mukhang yata ang mga member na yata yung mga nandito. Okay? Anyway, so yun. Nag-create ako ng list, and then ang ginawa ko doon sa list na yun, basically mga contact information yun, at mga listahan yun ng mga email address ng mga tao. No? And then doon sa mga listahan na yun, ang ginawa ko, nag-build lang ako ng relationship sa kanila. Okay? Nag-build ako ng relationship sa kanila para magkaroon ng responsiveness doon sa list. Okay? So, ano ibig sabihin ng responsiveness? Ang ibig sabihin ng responsiveness ay yung state na yung mga tao na yun, no, ay willing makinig sa'yo. Ay willing mag-pay attention sa mga sasabihin mo, willing pakinggan yung mga i-advise mo sa kanila. Okay? And then eventually, itong list na to, no, dahil nga nagpo-provide ako ng value sa kanila, no, binibigyan ko sila ng mga free advice, pinapadala ko sila ng mga free content, ng mga free videos, no? Eventually, they started listening to me. Okay? And then, nag-gain ko na yung trust nila, and at the same time, nung mangyari na yon, no, doon ako nagpadala ng mga offer, ng mga products. Okay? Kasi ito yung isang mali, no? Isang maling ginagawa ng mga
mga business owners. And ito yung isang maling ginawa ko noon. Okay? Kasi yung ginawa ko noon, unang-una, kahit sino kinausap ko. No? Unang-una, kahit sino kinausap ko. Ang in-invite ko nun sa networking business ko, mga kapitbahay ko, mga kamag-anak ko. Kumbaga, hindi ko ginawa na hindi ko sinigurado na yung papakitaan ko lang ng aking business ay yung may interest. Okay? Remember kanina sinabi ko sa iyo na nag-build ako ng email list. Okay? Yung email list na yon, sabi ko, di ba? Mayroong silang pare-parehas na interest. Ano yung interest ng mga list na yon? Ang interest ng mga list na yon ay entrepreneurship, no? Making money, no? Extra income, no? And affiliate marketing. Yung mga list na yon, basically, listahan nyo ng mga tao na nasubukan na mag-networking before, mag-affiliate marketing, no? Pumasok sa any kind of business, maging self-employed, whether it's sales agent or real estate agent. Basically, ganon. Listahan ito ng mga tao na gustong mag-put up din sa sarili din nilang business. No? Kumbaga, hindi sila kung sino-sino lang na list. Okay? Nakigets ba yun? Okay. Tapos, yun nga yun, nakapag-build na ako ng responsiveness sa kanila, doon ako nagsimulang mag-introduce at mag-offer ng aking products. No, doon ako nagsimulang mag-introduce at mag-offer ng aking business opportunity. Okay? Basically, that's the thing na ginawa ko para mag-create ng successful na internet business. Hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagawa ko. No, yun pa din yung ginagawa ko. And then yung ganong klase ng business model, okay, sinubukan ko din siyang ituro sa iba. No? Actually, gumawa ako ng training course noon, I think 2 years ago. Tinuro ko kung paano yung concept, kung paano ako nag-build ng email list, kung paano ako nag-build ng relationship, kung paano ako nag-build ng responsiveness, at kung paano ako kumita, basically. No? Tinuro ko isa-isa. No? And yung training na yon, it involves a lot of things. No? Pagsiset up ng website, no? Pag-create ng blog, no? Pagbili ng domain, etc. So madaming kailangan gawin. Although specific siya, ang daming kailangan gawin. And yung karamihan ng mga tinuruan ko, hindi din sila nagkaroon ng result kasi most of them, mga part-timers, may mga existing job pa na ginagawa. No? So hindi nila matutukan yung tinuturo ko sa kanila. Okay? And then, doon na pumasok yung idea. No? Yung idea na what if meron kang isang sistema, no? What if meron kang isang sistema na pwedeng ibigay doon sa person na gusto rin kumita sa internet, and then yung sistema na yun, basically, magpa-plug in na lang siya doon, no? Magpa-plug in na lang siya doon sa sistema na yun, gagamitin niya na lang yung sistema na yun, and he can start making money right away. Okay? What if meron ganung klaseng sistema, no? What if may ganung klaseng system na parang cellphone, no? Parang iPhone. Sino sa inyo may iPhone? Sino sa inyo may cellphone, may iPhone? Di ba sa iPhone, no? Most of the basic needs, no? Most of the basic apps na kailangan mo, oras, no? Calendar, messaging, video, andyan na, naka-install na. No? Siguro i-install mo na lang dyan yung mga ibang, for example, yung mga camera 360 mo, no? Yung mga ganun. Pero yung basic function, no, na makayang i-provide ng isang cellphone, andyan na, naka-built-in na. Andyan na sa loob. No? Pero what if, no? Yung gusto kong ipa-imagine sa inyo, lalo na sa mga hindi pa member, what if merong ganong klaseng system na pwede mong gamitin, no? Na pag binigay sa inyo, basically, andun na lahat, no, ng mga basic na kailangan mo para magsimulang kumita. What if may ganon? No? What if may ganon? Ang tanong,
Kung talagang gusto mong kumita sa internet, kung gusto mong magkaroon ng sarili mong online business, gusto mong mahawakan yung sarili mong oras, and then eventually kumita ng milyon, no? Kasi hindi lang basta-basta sideline business yung pinag-uusapan natin dito, no? We are talking about a part-time business na pwede mong simulan, no? And at the same time, pwede mong seryosohin. Okay? What if may ganon? What if may ganong system na pwede mong gamitin kaagad para makapagsimula kang kumita part-time, at pwede mo rin siyang gamitin at seryosohin para eventually magawa mo makapag-build ng isang seryoso at talagang long-term na business na kumikita ng malaki. What if may ganon? No? What if may ganon? Ang tanong, gusto mo bang malaman kung paano mo magagamit yung system na yun? Gusto mo bang malaman kung paano ka magkakaroon ng access dun sa system na yun? Yun yung tanong. Okay? Actually, yun yung isa sa mga gusto kong i-introduce sa inyo, lalo na kung first time mo pa lang ako marinig, kung hindi ka pa member, no, dahil ngayong araw na to, no? Ngayong araw na to, ni-release namin yung aming bagong system, no, na pwedeng gamitin ng kahit na sino as long as qualify ka. As long as qualify ka, na pwede mo siyang gamitin, no, para kumita ka ng extra income and at the same time ng extraordinary na income. Okay? And last 24 months actually, no, last 24 months yung ginawa namin, yung previous system na ginamit namin, it already produced 24 million of sales, no? Sa selling real products, no, to real customers. Basically, yun yung nagawa ng isang system na ginagamit namin. And then ngayon, naglabas kami ng brand new system na much better, much powerful, na pwedeng gamitin ng kahit na sino, kahit ikaw mismo, kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kahit first time mo palang mai-introduce sa ganitong business, o kahit nag-fail ka na dati sa iyong negosyo. Okay? So kung interested kang malaman yung ganong klase ng system, kung gusto mo malaman kung paano ka magkakaroon sa ano na yon, no, sa system na yon, no, lapitan mo, puntahan mo, kontakin mo yung person na nag-invite sa iyo in this webinar. O kaya naman, i-check mo yung email mo kung sakaling naka-subscribe ka na, no, kung sakaling pinanood mo na yung video 1, video 2, ito, papakita ko sa inyo. Last week nagsimula kami maglabas ng mga bagong video trainings, no? And kung napanood mo na 'yon, basically pwede mo nang malaman kung paano ka magkakaroon ng access doon sa system, no? Ito, pakita ko ha. Yeah. Kita ba, guys? Okay, guys. Ito yung video 1 na pinanood nyo. Kung napanood nyo na yan. Sino sa inyo nakanood yan? No? Okay, di ba video 1, video 2. Ngayon, na-release namin yung video 3. Okay? And kung hindi mo pa napapanood yung video 3, kung hindi mo pa napapanood dyan, make sure na puntahan mo yung email address mo. O kaya naman, kontakin mo yung person na nag-introduce sa'yo ng aming community, nag-introduce sa'yo ng webinar na to, etc. Sabihin mo, gusto ko mapanood yung video about sa inyong online business system. Okay? Ayan, kasing ka ni Grace. Okay, sige, lapitan mo lang si Grace, no? Kontakin mo siya at tanong mo kung paano ka magkakaroon ng access dun sa video number 3, kung paano mo ma-access yung ating system. Okay? Okay, and nagpadala din ako ng email ngayong araw na to, no? Okay. Okay, nagpadala ko sa inyo guys ng email, ang title ng email na yon.
Doon sa mga hindi pa members, ha? Sa mga hindi pa members, nagpadala ako ng email sa inyo, ang subject line, no? Hanapin nyo na lang. Masarap ba? Ha? Hanapin mo sa email mo, yung email na ang subject line ay masarap ba? Na-promise hindi yan bastos. Tunog lang. Kaya kapag binuksan mo yung email na yun, makikita mo yung link kung saan mo mapapanood itong video number 3. No, kung saan malalaman mo kung paano, how to earn your first million using this automated system designed to help you make sales without prospecting and selling face-to-face. So yun, that's it. Basically, yun yung gusto kong i-introduce sa inyo. No? Kaya ako nag-share sa inyo kung sakaling hindi ka pa member, no? Takbuhin mo yung email mo at i-check mo yung link pa kung saan mapapanood yun. Okay? Ayan, first time si Grace. Okay, para naman sa mga members na natin, no? Guys, available na yung video number 3. Pwede niyo nang puntahan yung ating back office, yung ating members dashboard. No, ito yung members dashboard natin. Pakita ko lang ulit. Ito yung members dashboard natin, di ba? Yan yung mga comment ng ating mga members. Ito yung community natin, guys. And pwede nyo na puntahan sa Business Center, no? Sa Business Center, oops, sorry. Laging lamali ako. Okay, pwede nyo nang puntahan sa inyong Business Center yung link ng video number 3 para pwede nyo na siyang i-share. Okay, pwede nyo siyang i-share para maikalat natin, ma-share natin yung ating system and malaman din ng marami kung paano sila matutulungan ng ating sistema para kumita, magawa din nilang kumita sa internet. Ayan. Okay guys, basically that's it, no? Yun lang ang webinar natin for this evening. Kung hindi ka pa member, yun, puntahan mo yung email mo and i-check out mo na yung video number 3. Okay, para naman sa mga members natin, kung may sakaling may question kayo na gustong itanong, pwede kayo mag-post dyan. Okay. Okay, ito. Okay, ito. Sa mga members natin, guys, punta lang kayo sa inyong back office, business center. Dito nyo makikita yan, ha? Sa Big Vision Funnel. Okay, puntahan nyo lang yon. Doon nyo na makikita kung ano yung link na i-share ninyo. Okay. Sige. Dito pala si Coach Raymond, Coach Paulo, ayan. Si Coach Mau, si Team Lakay, si Arnold Pumihig, si Jojo, si Cyril Pisinable. Ayan. Sige. May question ba kayo, guys? Okay. Again, available na video number 3 and next week din, magsisimula na tayo sa ating bagong webinar serye, webinar training webinar serye, no? And magkakaroon kayo ng bagong link na ipopromote sa mga members natin. Okay, dito nyo rin makikita yan sa ating back office. Itong live webinar funnel dyan. Okay. Shopee daw. Okay, so siguro wala nang question. Sige, check nyo na yung video number 3. Pinadala namin yon, panoorin nyo muna yon. And kung sa tingin nyo, no? Kung sa tingin nyo nakagaya nyo kami, na gusto nyo rin magkaroon ng sarili nyong online business, at kung gusto nyo rin magamit yung system na yon na ginagamit namin to start making money from home, no? And kung gusto nyo ma-leverage yung system na yon, panoorin nyo yung system and mag-take kayo ng action. No? Kung nagustuhan nyo yung mensahe na itinuro natin sa video number 1 and video number 2, no, mag-take action kayo once na mapanood nyo na yung video number 3. Okay, so that's it. Yun lang, guys.
Yun lang yung gagawin natin. Sobrang ikli lang dahil ang focus natin ay yung mapanood yung ating video number 3. Alright? So, yun. Ito sila coaches. Baka may gusto kayong sabihin o may gusto kayong itanong. Pwede tayo magkwentuhan pa siguro. Paano babanlawan yung magbanlaw ng mga dami? Ha? Dami. Ano, pre? Naliligo na kami ng Chaching. Babayan, Unity Network. Dalang. Sige, saglit lang ha. Check lang. Puro naman yata members yung nandito eh. Sige, sa mga members doon ng Unity Network, since nandito lang tayo, no, pwede kayo siguro mag-ask ng questions dyan para mag-guide din namin kayo ng mga kailangan yung gawin na sa tingin ko saan kayo nahihirapan, no? So, pwedeng gawin natin to parang Q&A na mentoring with the coaches. Nandito kami, karamihan sa amin nandito, no? So, kumpleto. Kaya, pwede kang mag-comment dyan kapag nanonood ka. Parang gawin natin siyang parang Q&A. Okay. Habang live pa. Ulitin nyo yung oras habang naka-live pa. At yun, pwede kayo mag-ask ng question. Question, guys. Mabagal daw yung internet nila eh. By the way, natapos nyo na yung mga orientation training nyo. Mahalaga yun ha. Kailangan tapusin nyo yun. Nandun yung steps kung anong susunod yung gagawin dito sa bagong system natin. No? Lupit doon, actually, nung tinapos ko rin yun, meron na rin doon tinuro si Coach Edward ng exact scripts kapag may nag-i-inquire, no? Kapag may nag-i-inquire sa business nyo. Basically, yun din yung ginawa ko kanina. May mga nag-inquire sa akin no, kaninang umaga nung business. Tapos yung mga tinuro ni Coach Edward dun sa orientation training, yun yung ginamit ko. Kaya nagkaroon ako ng first na Chaching, no? Kaya very effective talaga yung nasa orientation training. Make sure na tapusin nyo talaga yung nandoon, no? Kasi napakahalaga ng training doon. Yun din mismo yung steps na ginawa namin para magkaroon ng resulta. At I believe, no, very confident kami talaga na makakatulong ng malaki talaga yung orientation training. Kaya make sure na natapusin nyo yun. So, mga hindi pa nakatapos. Yes. Sino na dito nagka-chaching? So, mga coaches. Yeah, mas nagka-chaching. So, first day pa lang ng paggamit natin, actually, medyo pa nga lang yung paggamit natin ng ating system kasi bumabuelo pa. Bumabuelo pa eh. Pero, ang galing no kasi may mga mabilis na nagka-resulta na agad. Okay? Ano nakakatawa. No? Ganun ka-powerful yung system natin. Ayan. Ayos. Congratulations nga pala sa mga narinig ba ako? Pre? Congratulations sa mga naliligo na ngayon ng Chaching, ha? Masarap ba? Unang araw pa lang, no? Ako nga naliligo na eh. Ang lakas nila Raymond eh. Ang lakas nila Raymond sa Rapi. So naliligo na. So guys, ano ba daw? Mga members lang? Or public incorporate? Public and basta yung mga naka-register dun sa Laptop Lifestyle.
So, halos siguro may ibang members, may ibang sabi ni Ibarra, powerful. Unity team. Malupit. Parang varsity lang. Siguro mag-share lang ako sa inyo. Ito rin guys. Okay. Ito rin guys, na tip din, no? Pag nagkaroon kayo ng results, ipagamit nyo sa team nyo, no? Yung team namin, ang ingay eh. Ingay ng team namin eh. Yung kalat na ng social media namin eh. Ayun, so nakakatuwa lang kasi nung first time ako nagka-result din sa Unity, no, pinagamit ko sa team ko. No, share ko lang sa inyo, no, kasi powerful talaga. At may mga nag-message sa akin, no, may mga ilan mga downlines ko na tulog. Tapos gumising lang sila ng Unity Network. Tapos ginamit nila yung post ko. Tapos yun, nagulat sila, may mga nag-i-inquire daw sa mga ginamit nilang post, kaya nagkaroon sila ng parang breakthrough. Kaya make sure talaga guys, no, kapag nagkaroon ka ng resulta, paggamit mo agad sa teammates mo, no? Or kapag yung customer mo na yun, no, kakapasok lang sa Unity Network, paggamit mo agad sa kanya na yung naging resulta mo mula sa kanya. So, ang powerful talaga ng social proof. At yun, nakakatuwa lang talaga, no. Kaya ganun mo magagawa para mapaikot-ikot yung resulta nyo, mapalaki nyo ng mapalaki, no? Turuan nyo lang sila kung paano nyo nakuha yung resulta nyo. Okay? So, yun, baka may questions? Yes. Actually, pinapwersa natin na no? Yung sa group page natin, marami na nagpo-post ng mga income results doon. No? Actually, pwede nyo i-share yun. Pwede nyo silang i-share sa iba kung gusto nyo silang gamitin. Pwede nyo gamitin nyo yan. Okay? Kung pupuntahan mo yung group page natin, sa mga members to, sa mga members, yung group page natin, gagawin natin siyang source of social proof. So yung mga kumikita, no, i-encourage natin sila na mag-share ng mga proof of income. Dito sa, for example, yan si Coach Jojo, si Coach Jonathan. So may nakita nyo, may mga proof of income, may mga stories na pwede nyo rin i-share, no? Pwede nyo i-share yan at pwede nyo gamitin. Ikot yung resulta nyo, mapalaki nyo ng mapalaki, no? Turuan nyo lang sila kung paano nyo nakuha yung resulta nyo. Okay? So yun, baka may questions? Yes. Actually, pinapwersa natin na no? Yung sa group page natin, marami na nagpo-post ng mga income results doon. No? Actually, pwede nyo i-share yun. Pwede nyo silang i-share sa iba kung gusto nyo silang gamitin. Pwede nyo gamitin nyo yan. Okay? Kung pupuntahan mo yung group page natin, sa mga members to, sa mga members, yung group page natin, gagawin natin siyang source of social proof. So yung mga kumikita, no, natin sila, i-encourage natin sila na mag-share ng mga proof of income, no, dito sa for example, yan si Coach Jojo, no, si Coach Jonathan. So may nakita nyo, may mga proof of income, may mga stories na pwede nyo rin i-share, no? Pwede nyo i-share yan at pwede nyo gamitin yan para makapag-inspire pa tayo. And at the same time, yung result ng mga iba, no? Yung mga result nila ngayon, no? Pwede mo nang gamitin and pwede mo na rin i-leverage. Okay? Maganda. Okay, so bisitahin nyo rin yung group page natin sa mga members, no? Gamitin niyo yung mga results na sinishare ng ating mga members doon, ha? Okay, and kung sakaling may chatching ka na, i-share mo din. No, i-share mo din doon. And ang reason is para magkaroon talaga ng unity. No, hindi mo siya i-share para iyabang. No, i-share mo siya para makapag-inspire. I-share mo siya para magamit ng ibang mga members as a proof. No, kung gusto mong i-block yung pangalan mo, okay yun. Okay lang yun. No, sabihin mo na lang na post na huwag niyo i-share pangalan ko. Basta ito yung istorya ko, ito yung proof of income ko, etc. Okay?
So, pero yun yung reason kung bakit natin siya ginagawa ngayon sa group page natin para makapag-inspire pa tayo ng maraming members, makapag-inspire pa tayo ng mga tao na hindi pa members, and at the same time, yung mga member natin, yung mga downline mo, yung mga members mo na wala pang result, no, meron silang mali-leverage na resulta. And guys, one of the most powerful influence tool na pwede nating gamitin in our business is yung social proof. No, kapag maraming nagkakaroon ng resulta doon, marami tayong nale-leverage na income proof, no? Marami tayong social proof na magagamit, no, para makapag-inspire pa ng mga other people, no? Para magamit natin in our sales and marketing, para mas ma-influence natin sila na mag-take ng action, para ma-convince natin sila na meron talaga at posible talaga yung online business. Posible talaga na magawa mo kumita kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa internet ka lang. Okay? So, yun. Wala namang question, no? So, yun guys, again, the message here, kung hindi ka pa member, i-check mo yung email mo or kausapin mo yung person na nag-invite sa'yo sa webinar na to, sabihin mo sa kanya, gusto ko mapanood yung video number 3. Okay, kaya naman, kung nakasubscribe ka na doon sa video number 1 at sa video number 2, yung training serye natin, no, pwede mong i-check yung email mo. I'm sure napadala na sa'yo yung video number 2. Okay? Right. Pare Arnold, they can contact our support, no? Kapag mga ganyang issues, yung support yung mag-handle niya, ha? Okay? Pa-contact mo sa support para ma-document, no, kung ano yung challenge nila. No, most of the time, baka mali lang yung nailalagay. Kaya naman kung talagang kasi ang weird eh. Imposible na hindi ka makakalagin kasi may reset password unang-una, no? Diba? Pwede may reset yung password mo eh. Basta nakatanggap ka nung login information, no? Ibig sabihin, pasok ka sa system. Makakalagin at makakalagin ka. Okay? Baka mamaya yung IM password pa yung ginagamit, no? Hindi mag-work yun. May bagong password sa Unity. Ito. Si friend. Rocket page. Hindi ko po magamit yung squeeze page box ng tama. O yung procedure after ma-publish, hindi maklik yung button yung capture page para mapunta sa squeeze box. One time ko lang siyang nagamit. Gumana noong October 7 lang. After nun, hindi na gumana. Okay? Siguro, friend, kung sino ka man, kontakin mo din yung support, no? Mag-send ka ng screenshot, i-explain mo kung ano yung na-experience mo na challenge. And at the same time, panoorin mo rin yung step-by-step na training natin, no? Na ginawa for Rocket Pages and for Impact Instrument. Okay, baka may may hindi lang nagawa. Okay, baka may isang step lang na hindi nagawa. Okay, for example, kapag mapapublish ka ng page sa Rocket Page, no? After mo siyang i-save, make sure na i-publish mo siya. Kasi kapag save lang, hindi pa siya kagad mag-work doon sa pinaka-publish na page. Kaya the best way ay kontakin mo yung support para matulungan ka, ha? Okay. Okay. So, yun guys. Ngayon, siguro share natin maikli kung paano ba yung magiging payment flow ng mga prospect. Gusto niyo pag-usapan yan? Sa mga members.
Okay, sige. Yan yung pag-usapan natin saglit. Okay, ito. Okay, para sa mga member or mga new customer nyo na magjo-join, ano ba yung mga payment option, mga payment methods na pwede nilang gamitin? And paano ba yung magiging proseso ng kanilang pagbabayad? Okay, ganito. Una-una, meron tayong PayPal and credit card. Basically, napaka-straightforward no? Basta may PayPal ka o may credit card ka, makakapag-bayad ka using PayPal. Ito, pakita ko sa inyo. Okay, ito. Okay, so ito, mga option dito sa ating for example, magdi-decide na yung yung pag may customer ka na magdi-decide ng sumali, gusto nilang gawin din yung business, gusto na rin nilang gamitin yung ating system, no? Basically, yun, pipili sila siyempre ng plan, and then ito yung mga payment option. Na unang-una, PayPal, and then credit cards. Now, for example, PayPal and credit card, actually, isa lang to sa PayPal, hindi niya mapupunta. Okay, so for example, yan. Okay. Alien. Kunyari, Alien yung prospect mo. Yan yung pangalan niya. Arat. Okay, PayPal, pinili niya. Basically, kapag yan inano niya, mapupunta lang siya sa PayPal, no? Pupunta lang siya sa PayPal, and doon sa PayPal, doon niya na pwedeng i-process yung kanyang payment, yung kanyang bayad, no? And after that, automatic within the same day, no? Ngayon mismo, ora mismo, makakalagin na siya. Okay, di ba, Mau? Di ba, Coach Mau? Oh, yung... Yes. Yung... Ganon yung ginawa. Ano pa ganito? Yes. Sobrang yung system natin ngayon when it comes sa payment, guys. Okay, so hindi na kailangan pa-approve pa. Minsan doon tayo natatagalan eh. So, sa pamamagitan ng payment system natin ngayon, sobrang advanced na to. Okay, so ngayon lang may mga nagpe-pay in na. Kaya medyo natutulala ako. Wala pang tulog. Okay, so enjoy lang, guys. Coach. Yan. So yan, no? Ganyan, ora mismo, same day, no? Kapag nagbayad sila using PayPal, pag nagbayad sila using credit card, same day, instant access. Ma-access kagad nila yung kanilang system, ma-access na kagad nila yung product na binili nila. Okay? Okay. Transaction is invalid. Tingnan natin. Fake kasi yung email eh. Okay, ulit. Hindi tatanggapin ni PayPal yan, pre. Ganong email. Oh. Lokong email. PayPal yung napaka-higpit niya. Lilibet yan. Bagal ng internet pag nag-webinar. Bakit? Kasi wala akong email. Ano? Sige, wait lang. Ngayon natin. Edward@gmail.com.
natin, ha? Ito, may question. Sagutin ko muna yung question habang inaantay natin ito mag-process, ha? Si Lilibet, bakit mas mahal yung price ng subscription sa Unity Impact na nasa site? Ibaba kayo sa in-offer natin yung sa Impact site. Ayan, yung sinagot ni Coach Saino. Kasi yung sa Impact, isang product lang yun. Yung sa membership natin, basically dalawang product siya na magkasama na. Okay? So ito, finally nag-load na yung website. Mahiyain ayaw niya nagpapakita, no? Ayan. So, yan, makikita nyo. Kailangan lang mag-login. O kaya kung credit card yung pipiliin, kung credit card pipiliin, kiklik lang yung credit card button na yun. And then, makakapag-bayad na sila. No? So, yun yung flow ng ating pag-credit card, dadaan siya ng PayPal. Okay? Napakabagal lang talaga. Wait lang, ha? Ayan, pag credit card yan. Basically, ilalagay na nila yung credit card nila. No? So, we will accept Visa, MasterCard, American Express, etc. Now, for example, iba, wala silang credit card. Ano yung other modes of payment? Other modes of payment ay yung BankNet. No? Ayan, ano yung mga kasama sa BankNet? Tingnan natin. Okay. Example yan. BankNet. Dami to. Puro sa mga ATM, usually mga ATM. Okay, so nag-handle ng payment natin is AsiaPay. No, AsiaPay, PesoPay. Okay, so yan. So i-click lang nila itong logo na yan, no? Select your payment method by clicking the logo below. Click lang nila yan. And ma-redirect na sila sa page, secure page, kung saan pwede nilang piliin kung ano yung ATM nila. So madami to. May Allied Bank, Asia United, BPI, Globe Banco. Yung iba hindi ko na alam eh. DBP, East West Bank, Metrobank, RCBC, etc. So sa may ATM ka, pwede yan. No? Prospect mo, ganyan. No? Yan. Dito nila ilalagay yung ATM card number nila. Okay, member card. Kung di nila alam yung member card, pwede nila i-click ito. Ayan, yung mga member card. Nasa card yun. Okay, tapos, choose account type, savings. Tapos, parang ATM, no? Magpipin ka. Magpipin ka lang dito, no? Kung pin mo 1, 2, 3, 4, edi 1, 2, 3, 4. Okay, and secure page na makikita mo naman HTTPS, no? So, safe and secure yan. Pwede mong i-enter yung ATM pin mo dyan. Pwede nilang i-enter yung ATM number nila dyan. Okay, so yan yung isang payment option. Yan ang tinatawag na malupit. Malupit yan. Tapos noon, pag naging successful, automatic may access na rin sila, no? May access na rin sila kagad. So other than that, meron din tayong over the counter, pero mamaya na natin ito, no? GCash muna at Smart Money. So paano yan? For GCash, ganito, pipiliin nila yan. Pag pinili nila yon, again, i-click na naman nila itong Globe GCash na logo. No, click lang nila yun kasi gusto pa nila i-click eh. Di ko alam kung bakit. Kailangan pa i-click yung logo. So yan, pag nandito na, kita nyo naman, ilalagay lang yung number. No, ilalagay mo lang yung Globe number mo. So for example, sa akin, 0915-893-62. Pag na, baka marami mag-text. Basta yun, ilalagay lang yung number. Tapos pagka-submit mo yan, pagka-submit mo, may matatanggap kang text, no? May matatanggap na text yung gustong mag-join, no? Ito, parang ganito ang text. Parang ganito ang text. Saan ba yung camera natin? Ito. Ganyan. So, kailangan lang nilang mag-reply, no?
Magre-reply lang sila ng PIN nila doon, tapos boom, member na sila. Okay? Ganon din sa Smart Money. Ilalagay nila Smart Money, card number yata ang ilalagay doon. Tapos may magte-text sa kanila, and then i-replyan lang nila. So, ano yun? Instant. No, instant join, instant payment, etc. Okay, paano kung wala ako niyan? Wala akong bangko, wala akong ATM, wala akong e-wallet, kagaya ng GCash. Pwede kang magbayad sa traditional way, no? Talagang cash. Pwedeng cash. Pwedeng over the counter. Yun ang tinatawag natin, over the counter payment method. Okay? So, yan. Pwedeng BDO. Hindi pa pala kita. Pwedeng BDO, pwedeng Bayad Center, pwedeng RCBC, at pwedeng EasyPay. EasyPay, napakarami niyan, guys. Lahat ng may EasyPay, no? Yung mga MLULL na iba, may EasyPay, no? Pwede rin sa Bayad Center, sa mga SM, no? Pwede rin sa BDO, pwede rin sa RCBC. Okay? Yes, makuha kagad nila yung product. So, after nilang makapagbayad dyan, kanina, di ba, GCash, Smart Money, after nila, automatic makaka-receive kagad sila ng email na login access nila, no? Login access nila. Okay, so sa BDO, ito, for example, BDO ay napili ng member mo, ang mangyayari, ayan, mapupunta na naman sa PesoPay kasi PesoPay yung nag-handle ng ating payment. No, and secure authenticated merchant yan. So, i-click lang nila yung video to confirm. Okay, sabi doon, available, no, yung video from 9 a.m. to 5 p.m. for most of branches kasi yun, no? So, yan, lalagay lang nila yung pangalan nila dyan, sample ed@gmail.com, parang ganyan. And ilalagay nila yung email nila dyan para mapadalan sila ng instruction. No, tapos submit, click lang nila yung submit, and then andito na. No, andito na. Ito na yung payment instruction. So makikita nyo, payment details, no? Ito yung babayaran nila, AsiaPay Payment Technology. Okay? Hindi UnityNet kasi nga si AsiaPay yung nag-handle ng ating payment, kaya sa kanya muna papasok yung bayad. Okay, kapag yung prospect mo nagtanong, sino ba yung AsiaPay? No? Yan yung nag-handle, yan yung pinaka sikat, pinakakilala, pinaka-establish na alternative payment solution sa Pilipinas, no? Sila yung nagpo-provide ng online payment facility sa Jollibee, sa Shakey's, etc. No? So dito nila account number na ipapadala. Kasi ito importante, yung payment reference number, napaka-importante niyan. Okay? Yan yung ilalagay nila sa payment slip. Itong account name, account number, tsaka yung reference number, tsaka syempre yung amount. Okay? Kasi yan, go to the nearest BDO branch, get BDO deposit slip, no? Tapos isulat lang, under account name, lalagay AsiaPay payment, under account number, yung bank number, no? Tapos yung reference number, napaka-importante niyan para malaman. Yung payment reference number, basically, yun yung magsasabi at yun yung mag-i-indicate kung ano yung product na babayaran mo. Okay? In our case, ang babayaran mo ay yung membership for Unity Network. Okay? Tapos, as soon as ma-verify yun, automatic, wala ka nang i-upload, wala ka nang i-upload na deposit slip. No? Pero itabi mo pa rin, syempre, yung deposit slip. No? Basta yun, ma-verify na yun, automatic, mabiverify yon dahil naglagay ka ng payment reference number. No? Basta malaman nila yan, nabayad na yung reference number na yan, yung prospect makakatanggap na ng confirmation email. Okay? And by the way, nag-expire itong reference number na to, no? 2 days lang siya. Masabihin mo, ayun, may expiration date, di ba? 26. No? Dapat within 2 days mabayaran nila yan, no? Para magamit nila yung reference number. Okay, kapag nag-expire yan, kailangan nila ulit sa link ninyo, no? Mag-order, parang gano'n. Okay? Okay, so ngayon, ano ba? Yun, basically, yun yung mga payment natin, no? Payment options.
And para naman doon sa mga OFW na walang credit card, no, na hindi rin makapunta sa mismong BDO branch, ano yung pwede nyong gawin mode of payment? No? Kasi yung Asia Pay natin na over the counter, applicable lang siya dito sa Pilipinas. No? Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung pwedeng gawin, no? Ito. Okay. Ang pwedeng gawin ng mga mga OFW natin na member ay traditional talaga na paraan, no? Paano 'yun? Maghuhulog sila sa official bank accounts, no, ng Unity Network. Okay? Tapos, ito yung method na mag-upload sila ng deposit slip. Okay? Para sa mga nasa abroad na gustong mag-send ng payment, dito kayo pwede magpadala sa video na to, no? UnityNet Corporation, tapos yan yung account number, pwede nyo screenshot yan. Tapos para sa BPI, ito UnityNet Corporation, tapos ito yung account number. Okay? Pero ito guys, magiging available to by tomorrow pa ha. Okay? By tomorrow pa to. So, kung makikita nyo sa di ba? Makikita nyo sa option natin, wala pa siya. Okay, pero bukas by tomorrow, ang tawag natin dito sa payment method na to ay BPI and BDO remittance payment. Okay, paano kung nasa Pilipinas ako tapos BPI yung gagamitin ko gusto mag over the counter na payment using BPI. Yun yung gagamitin mo na BPI and BDO remittance. Okay? So sa ngayon wala pa dito yon kasi bukas pa siya natin pwedeng simulang gamitin. Okay ba yan, guys? Malinaw, ha? Ito, may mga questions. Sagutin natin yung mga questions ninyo. Mabilisan lang. Okay. Meron bibili ng impact at tracked pages lang ng client. Nasaan po ang affiliate link namin. Okay. Ipapakita natin yan sa inyong back office within this week. So, ngayon, medyo tinatapos pa siya. So, ngayon, ang available is yung mismong package. Okay? Pati yung mga back-end products nga eh. Yung mga back-end products natin, yung Freedom Formula, yung Breakthrough Club. So siguro by tomorrow, ready na yon. No, pwede na silang mag-purchase kung gusto nilang i-purchase yung back-end products at yung mga individual products. Okay, ito. Bakit po walang online bank transfer? Na yun po ang pinakamahalaga. Lahat karamihan ay mayroong bank account at pwede nang mag-transfer online through video to video. Okay, kung gano'n yung gustong method of payment ng prospect, ang gagawin niya ay ang pipiliin niya ay yung parang yung mismong gagamitin nating method for remittance. No, kasi doon sa remittance, basically may bank account doon, bank account number, bank account name, basically magta-transfer lang sila doon. Okay, para sila nagpadala ng bayad. So siguro i-indicate na lang natin na online transfer or bank remittance to bank na option yun, no? Okay, basta yung kaninang accounts na pinakita ko sa inyo, yun. Pwede sila mag-online transfer doon. Tapos i-upload pa rin nila yung screenshot. No? Yung screenshot ng kanilang transaction. Okay, yan. Ito yung dalawang bank account na yan. Pero again, bukas, by tomorrow ito. Magagamit natin yan by tomorrow. Okay? So si Abigail, however, hindi ko na makita yung inactive leads ko from Ignition to Unity. Na-transfer ba yun? All I see are example emails. Okay, good question, Abigail. Yung mga inactive, nasa database natin yun, no? ng get response natin or ng follow-up system natin. And every time na pinapadala natin sila ng follow-up, yung mga affiliate link ninyo yung pinapadala natin. Okay, however, wala na tayong inactive account sa Unity Network, no? Wala nang free account, kumbaga.
Okay? Magkakaroon lang sila ng Unity account once na mag-decide na sila bumili. Kaya wala sila dun sa inactive mo dahil wala na tayong inactive accounts. Okay? Pero as far as database, no? Kumbaga, leads mo pa rin sila, hindi mo lang sila kita doon sa iyong dashboard kasi mga bago yun eh. Mga bagong leads mo yung andun, no? So sa database natin, pina-follow up pa rin natin yung mga IM leads ninyo and pinapadala natin yung inyong mga affiliate link. Okay? Okay, hindi po inaalaw ni FB yung link na ipaboost pero pareho lang naman po ang content. Okay, may idea kayo dyan guys? Bakit hindi inaalaw? Ano yan, pre? Ano yung tanong? Hindi daw inaalaw ni Facebook yung kanyang link. Ay, pa-boost. Pareho lang naman yung content. May nag-i-spam na sa inyo, ha? Bawal mag-spam. Spam. Pag nag-spam May tanong ako, coach. mag-i-expire yung account mo. Hindi ka na makakalagin. Tanong ako, coach. Sige, bro. Yung ano po, may tanong kasi sa akin. Sabi niya, for example, nag-avail na siya ngayon ng semi-annual, yung 6690. Parang gusto niya ata mag-upgrade sa isang linggo. Paano daw kaya mangyayari nun? Magbabayad lang siya ulit? Sa annual? Ng another 66. Sa semi-annual yung pipiliin niya ngayon is parang gusto niyang i-upgrade ng annual. May ganun ba? Wala eh. Wala tayong, so far, wala pa tayong ganung ano, no? I-extend. Yung parang mag-upgrade siya ng 12,990 pagkabayad niya ng 6,990. Wala pa tayong ganung ano, facility or feature. So it's either bili na siya ngayon, tapos antayin niyang matapos yung 6 months, saka siya bumili ulit. Kaya naman, antayin niya mag-Friday, tapos saka siya bumili ng ano. Nung Friday ba yung inaantay niyang araw? Hindi, parang parang ang gusto lang niya mag-upgrade siya ng 12,990. Oo. Bakit? Kasi mapapamahal siya doon pag dalawang 690. Oo nga eh, no? nagbayad na siya ata, tapos bukas pa ata mako-confirm. Pwede siyang, bukas siya magbabayad ng 12,990, gano'n? Nagbayad na siya ng semi-annual. May nakalagay na lang doon sa details niya na for confirmation na lang. Ano ba yun? Bank remittances? Wow. Parang ganun po, coach. Parang ano ba yung sinabi Baka niya? over the counter yun. Ano ang gamit niya? Pay cash via bayad center. Kung Sa gusto status. anong gusto niyang bayaran? 12,990 o 6,990? Nagbayad na siya ng 6,990. Parang gusto lang niyang i-upgrade sa mga next pa